ako, mukhang tao ko. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating EB Talakayan at syempre with your host, Mel Elizalde po, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting sa Kalakhang, Maynila. Ngayon po ay October 10, 2023. Sorry po, medyo na late tayo dahil late akong dumating eh. But then, I tried my best po na makasama kayo at saka alam niyo po ba na talaga ito ay nag-research po ako tungkol dito sa ating tatalakayin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko pong batiin ang aking mahal na kaibigan na si Lynn Soreda na medyo may karamdaman po ngayon. Birthday niya ngayon. Happy birthday sa iyo, Mare. At sana'y gumaling ka sa lalong madaling panahon. Ngayon po ang ating tatalakayin, ito po, alam nyo marami pong nakakaalam at tayo po ay medyo concerned sa nangyayaring digmaan dito sa Israel at sa pagitan ng Hamas. Ano po? Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay bakit sila naging magkaaway. Yan ho, marami hong hindi nakakaalam yan eh. Buti na lang ho, meron akong isang istorya na na interview. Siya po nagbigay sa akin ng mga datos na to at mamaya ho ay i-announce ko sa inyo kung sino itong istorya na gwapo na to, no? Ang kalakayan natin ay trivia sa digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Ano nga po ba ang pakialam natin diyan sa digmaan na yan? Wala, di ba? Pero alam niyo po, bahagi yan ng West Asia sa kontinente rin natin, di po ba, no? May historical connection din po yan. Alam niyo po ba kung natatandaan nyo nung World War II, Manuel Luis Quezon, wala pong gustong tumanggap sa mga Hudyo na naging biktima po ni sino ngayon? Si Hitler, ang talagang gwapito at de bigote na kontrabida. Hindi ba? Na kung saan ay marami po ang namatay sa digmaan na yon dahil nga sa pamumuno ni Hitler. Kaya natatak ko sa history na ang ating pong presidente Manuel Luis Quezon ang tumanggap sa sa mga hindi lalayong sa 1,000 to 200 to 1,300 Jews
ang nailigtas noong 1937 to 1941. Di po ba? Ibig sabihin, maraming tumatanaw po ng utang na loob sa Pilipinas dahil sa ating mabait na former President Manuel L. Quezon. No? Alam niyo po ba, diyan ako nagtapos sa kanyang universidad. MLQU, kung tawagin. Manuel Luis Quezon University, na kung saan nandyan sa Quiapo. No, yan po. Medyo sumegway lang tayo. No? So, to date, there are about 5,000 Jews na nakatira po sa Pinas. Ngayon po, no? Mula sa isang co-founder ng Philippine Association for Sociology of Religion, no? Mula sa, ito nga po, mamaya sasabihin ko sa inyo, mula sa isang magaling na sociologist. Walang iba kundi ang ating gwapong-gwapong kasama. At may bigote. May bigote ka ba? Wala. No. Na si Mr. Chot Velasquez, no? Sabi nga po, ano yung kagandahan yon? So, dahil sa marami pong mga nakatira sa ating mga mga Hudyo, mga Jews dito sa atin sa Pilipinas, siguro natatandaan nga ho nila na tumulong ang ating former president at yun ay kanilang ikinagagalak, no? So, foreign relations with Israel at maraming Pilipino po rin tayong nagtatrabaho doon, OFW sa Israel. At kaya nga po ang ating pamahalaan, lalo na ating presidente Bongbong Marcos Jr. ay talagang worried siya at sinabi, nag-utos siya na kung kailangang i-repatriate ang mga Pinoy, kaagad gawin nyo sa tulong ng pamahalaan. Galing, ano? Dito ba? Ibig sabihin, malaki ang pakialam ng ating pamahalaan. Ayaw niyang madisgrasya ang ating mga mamamayan sa away na nangyayari o gyerang nangyayari dyan sa Israel at Palestine, no? Sa Hamas, ano. Ngayon sinasabi po ang mga around 30,000 Pilipino sa Israel ang nagtatrabaho po diyan, sang-ayon po sa Philippine Star. Most of them are outside conflict area. Pero alam niyo po, kahit na nasa outside conflict area, ang mas nakararaming mga Pinoy na nagtatrabaho diyan sa Israel, ang latest po mga mahigit na 7 yata to 8 Pilipinos ang nawawala sa ngayon, no? Medyo worried po ang ating pamahalaan, siyempre. At kaagad nag-utos nga po ang ating Pangulo na pangalagaan at tignan ang kapakanan ng ating mga kababayang nagtatrabaho diyan. So yan po, no? Ang sinasabi nga po yung conflict area sa Egypt, Gaza Strait at saka sa Northern Africa po pala, yung Egypt pala ay nasa Northern Africa, no? At ay yan nga pong conflict area na ngayon ay talagang binubomba ng husto ng Hamas, no? Sang-ayon sa Palestinian, buong Israel sa kanila. Yan ho ang sabi ng mga Palestinian. Ang paniniwala at ganun din ang paniniwala ng mga Arab countries. Galit ho sila sa mga Hudyo o sa mga Jews, galit sila. For historical, theological reasons, bakit ho sila galit? Ayan. Sang-ayon po sa Bible, ayan, nagsasapari ho ako sa inyo. Sang-ayon po sa Biblia, Hebrew, Israel, ay lahi po ni Abraham. Nagkaanak si Abraham, si Isaac. At si Isaac po naman ay nagkaanak na si Jacob. Si Jacob po, pinalitan ng kanyang pangalan, naging Israel. Bakit daw po? Dahil siya raw po ay nanaginip isang beses. Si Jacob ay nanaginip na may nakipag-wrestling siya sa angel of God. Nang tatakas na ang angel of God, dahil medyo natalo niya, di kita pakakawalan. Parang sinabi ho niya, hanggang di mo ako binibless. At yun, binbless nga po ng angel of God si Jacob, no? At nga, ang mga anak po ni Jacob ay pinagmulan ng lahing Hebrew o mga Israelite, no? Kita niyo ho yung istorya, no? Maganda ho ay, di ba? At tumira ang mga Hebrew sa Egypt, sa Goshen for 400 years. Pero sa kanilang pagtira doon ay merong isang Pharaoh na galit sa kanila dahil napansin na napakarami nitong mga mga Hebrew na to, no?
baka naiisip po nung pero na yon na baka mamaya pagka nagkaroon sila ng hidwaan, matalo sila dahil sa dami ho ng mga Hebrew. Sila ay pinagmalupitan ng ng pero na yon sa Egypt. At kaya nga po sinasabi, yung mga Hebrew ay hindi na nakatiis. Nag-cross sila sa Red Sea kasama si Moses. Kung natatandaan niyo po, meron ho yung yung pelikula yung bang inano ni Moses yung dadaanan ng binless niya at bumukas ang sea, ang Red Sea, at yun ay naging lupa at kung saan ay naging daan upang nakalaya ang mga Hebrew. At kaya nga po sila ngayon ay napunta sa Promised Land sa Israel. Nagpunta sila ngayon sa Israel. Ang tawag doon nila ay Promised Land. Pero ito po noong May 14, 1948, ang United Nations po ay created a State of Israel. Dahil sa scattered nga po sila, wala ho silang mga mapuntang bayan, kung kaya't ibinigay sa kanila ng United Nations ang created a State of Israel noong May 14, 1948. Nung na-create ng State of Israel, noong created na ang State of Israel, 1948 nga po, 1948 ng May 14, nagalit ang mga Palestinian sa desisyon na yon ng United Nations. At since then, mula po noon, magkaaway na po. Magkaaway na po at nagkampihan ng Palestinian at Hamas. At ang sabi nga po nila, ang tawag ho nila sa mga Hamas ay terrorist organization, kakampi ng Palestinian. Aba, nakakatakot, hindi ba? Kaya, alam niyo po ba, itong October 7, nasa estimated na 5 to 7 rockets from Hamas. 5,000 to 7,000 rockets from Hamas ang inilaglag sa Israel. Kaya nga po ang nangyari, libo-libong mga Israelites ang mga nangamatay. Kaya may kasalanan daw po yung anong tawag doon? Yung nasa secret agent, 7 ba yan? ng Israelites. Kasi bakit hindi nila natunugan na sila ay babagsakan ng mga 5,000 to 7,000 rockets? Abi talaga mauubuso ang lahi nyo pagka ganyan, di ba? Kaya nga po talagang kitang-kita naman natin sa television na kung papaano yung malalaking building ay talagang parang mga parang mga karton na kung saan ay bumagsak, no? Ikinalulungkot po natin ang lahat ng nangyayari niya sa Palestine. Kahit sinasabi ho nila na wala tayong pakialam dahil malayo tayo sa kanila. Pero in one way or the other, tayo po ay apektado, no? Apektado po tayo ng giyera na yan. At sana po ang buong sambayan ng Pilipino ay manalangin na sana'y mawala na po o mahinto na ang giyera na yan. Dahil naalala ho natin, marami tayong nababasa sa ngayon na sinasabing yun daw mga pangitain na ganyan o yung mga nangyayaring katotohanan ay papunta na sa ending time. Ay, wag naman po sana. Paano ho yung mga papalakihin natin mga bata pa, no? Pinag-aaral pa naman at bibigyan ng magandang kinabukasan, yung pala mag-e-end na lang ang mundo sang ganon. Ihilingin natin sa Panginoon na imulat o magbago sana ang mga leaders ng mga bansa na yan, na maayos sana ang kanilang pag-iisip na hindi pa huli ang lahat para gibain o sirain ang daigdig na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, yan po mga minamahal kong taga-subaybay sa EB Talakayan. Nagbigay tayo ng kaunting trivia sa digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel sapagkat napaka-importante po para maintindihan natin bakit ba nagkakaroon ng giyera mundial dyan sa dalawa na yung bansa, na ano yung kanilang pinag-aawayan. At sa tulong po sa atin ng ating magaling na sociologist at historian, walang iba kundi ang gwapong-gwapo at masipag nating kasama, si Mr. Chot Velasquez, no? Yan ho. Hindi ko na ho kailangan magpunta sa library o kaya ho pa ako sa sa YouTube or yon Google, no? Kasi dumating ho ako very late na no. Pero ngayon po talagang sabi ko nga,
Kailangan bumalik ako sa programa. Ilang araw na ako hindi nakapag-programa. Sobra po kasi ang dami nating mga trabaho dahil marami po tayong mga preparation ginagawa sa mga darating na buwan. So, yan po mga minamahal nating mga kapanalig, mga mahal nating taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyong mga pagsubaybay at harinawa ay wag po kayong magsawa. Please like, subscribe, and follow us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At tandaan niyo po, ang digmaan sa Israel sa pagitan ng Hamas ay atin pong ipagdasal at sana ho ay matigil na yan dahil nagbabawas na ng masyado ng mga tao sa mundo at talagang nakakalungkot yung mga taong walang kinalaman. Pero pagka kayo nandun sa bansa na yun, siyempre may kinalaman, no? Pero samantala po, basahin natin shout out po ng mga friends ko dyan sa Israel, Ate Christy Rose Hadak and Mrs. and Mars Maricon Alpapara. Keep safe po. From Grace Villato. Marami siyang kaibigan doon. So, mag-ingat po kayo dyan at harinawang makabalik kayo sa Pilipinas ng maluwalhati. And from Kuya Chot Velasquez is watching. Thank you for watching. At maraming salamat po. Inuulit ko. Don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel. Hanggang sa muli, and don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.